Mariing itinanggi ni Atty. Harry Roque na tinatakasan niya ang mga isyong ibinabato sa kanya. Iginiit niya na may nakabinbing petisyon siya sa Korte Suprema upang ideklarang labag sa saligang batas ang investigasyong isinasagawa ng House Quadruple Committee. Well, nakabinbin po ang aking petisyon sa Korte Suprema para ideklara ang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila at walang basihan yung paghingi ng mga dokumentong hinihingi sa akin. Paulit-ulit ko naman pong sinasabi, hindi ko po tinatakasan yan. Inaasahan ko naman po na magdedesisyon ng Korte Suprema at susunod tayo sa desisyon ng Korte Suprema. Binigyang diin din ni Atty. Roque na isang fake news ang pagpapakalat ng impormasyon na siya ay isang pugante. Ulitin ko po fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lehislatura. Kaugnay nito, hinamon kahapon ng Malacanang si Atty. Roque na umuwi sa Pilipinas at harapin ang arrest warrant na inisyu laban sa kanya ng House of Representatives. Ngunit paliwanag ng dating presidential spokesperson na hindi siya makauuwi sa bansa dahil sa kanyang tungkulin bilang isa sa miyembro ng legal team ng dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC sa The Hague. Aniya hindi niya maaaring iwan ang kanyang responsibilidad sa ngayon. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. Yan naman po ay alam na ng lahat na sa mulat-mula. Una po, ako yung kauna-unang Pilipino na naging miyembro ng List Council. And after my stint as spokes, of course, I said, I've already been advising the president on ICC even when I was spokes. And I can confirm that as early as 2019, I've been advising him on ICC matters. So I'm sorry, I cannot come home. I have to defend my president. Kahapon kinumpirma ni Roque na magsusumite siya ng aplikasyon para sa kanyang asylum sa the Netherlands upang doon pansamantalang manatili habang inaasikaso ang kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.